Nang tignan ng mga otoridad ang pangalan ni Alejandro, Itong suspect pala natin is arrested na on the same offense. Swindling estafa under Article 315 of the Revised Penal Code. Maybe 2021 or 2020, yung bahay na yan ay sinasanla niya na sa napakarami ng biktima. Until 2025. So, 4 years niya nang ginagawa yan. Magkakaroon tayo ng go signal, natanggap na yung pera. kaya naman March 18, agad nang nagkasa ng entrapment operation ng mga operatiba ng CIDG Kamanava. Paano po Nandun na may bibigyan ng signal? Kahit na miss call lang, okay na yun. Kung bibigay ito, hanggang hindi ko na gawin ang policy. Para madakip ang suspect, makikipag-meet up si Ruel kay Alejandro sa loob ng isang law office para ibigay ang hinihingi nitong karagdagang bayad na 50,000 pesos. Pagpasok sa opisina, agad nabubungad si Alejandro at mukhang excited na sa bayaran. Maya-maya pa, iniabot na ni Ruel ang pera. Ito na ang naging hudyat ng mga operatiba para arestuhin si Alejandro. Ayun na. Baba. Inaambi o inaagrabyado, may kakata o ibibisto, idulog na, tumindig ka. Anong pangalan mo kuya? Alejandro Verona. Alejandro Verona. Mga pulis kami ng CIDG. Ito ay trumpet operation. No? Tumanggap ng pera sa aming pulis at sa gobyerno. May karapatan kang manahimik. Kung walang ito, ano man yung sasabihin ay maaaring paboro laban sa'yo sa mungkuman. Wala po bang mga dyan? Posas. Sa opisina ka na mag-explain. Tara. Posas. Dinala si Alejandro sa tanggapan ng CIDG. Pero hindi niya alam, may welcoming party na palang naghihintay sa kanya. Alam mo ka mo? Ano ginawa mo sa amin? Sunod-sunod mo kami inano? Niloko? Wala kang karapatan! Alam mo kung bakit ikaw yung hindi dapat nawala yung anak ko? Visit ka! Talaga ba? Halos magmakaawa ko sa'yo! Hindi ka namamatay yung asawa ko nang dahil sa stress namin sa'yo. Akala mo san-san lang namin pinulit yung perang binigay namin sa'yo na para lang magkaroon kami ng sariling bahay na matitirahan? Puro ka lang pangako eh. Pera namin, kami pa nagmamakaawa sa'yo. Pinakinabangan kami pera namin. Ang kapal ng mukha mo. Hindi naman lang naaawa sa mga taong niloloko mo. Hindi mo alam, ang dami-dami mga nilolokong tao. Tapos paulit-ulit ka na lang nakukulong. Hindi ka na papagod. Ha? Natuloyan mo, maabogado ka, nakakapagpiyansa ka? Sige, magpiyansa ka, pero hindi kami titigil. Aatin kami para lang makababulok ka sa kulungan. Dapat mga taong ganyan sa'yo, hindi na pinapalabas. Dahil scammer ka. Kapal na mukha mo. Nakapanayam ng resibo ang suspect na si Alejandro. Paliwanag niya. Nakakuha ako ng pera sa kanila, inaamin ko po. Pero yung mga sinasabi nila, hindi pinabayaan ko po sila. Binigyan ko po sila ng upa sa halaga na yung isa po 6,000. Sir, asan na yung pera? Kailangan nila. Mga wala silang bahay. Ayun nga po, inaano ko na lang talagang maayos ko na lang po din yung sa lipat sanla. Ayos na yan. Pera namin. O talagang sugarol ka lang? Pera lang naman namin kasi minano namin, kuya. Dapat maibalik mo sa amin yung pera namin kasi pinaghirapan din yun. March 20, nakapagpiyansa ang suspect na si Alejandro Verona. Pero patuloy na gugulong ang pagdinig sa kaso laban sa kanya. However, tuloy-tuloy po yung kaso na yan until such time na malalabasan po siya ng warrant of arrest and then he will be rearrested for that offense. Swindling estafa under Article 315 of the Revised Penal Code. Sakaling mapatunayan ng korte na nagkasala, maaari siyang maharap sa 6 hanggang 10 taong pagkakakulong. Ay, may taas siya. May mezzanine. Para naman kay Ruel, isang malaking leksyon daw ito para maging mas mapanuri sa mga transaksyong pinapasok nila. Kaya anumang pamamerwisyo at panlilila, i-resibo mo! Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso,
Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel. Sa kalagang 60 to 100,000 pesos, sayong-sayo na raw ang isang unit sa loob ng 2 taon. Pero ang catch, sa araw ng move-in, may nakatira na pala sa inyong new home. At ang unit, paulit-ulit na palang isinasanla ng nagpapakilalang may-ari. Wow! Sumakses ka ba dyan, sir? 3-story building na may 16 na kwarto sa Caloocan City, available daw for sangla ang bawat unit at ang best offer ni owner, money back guarantee daw ang ibabayad sa kanya na daan-daang libong piso. Kaya naman ang 27 taong gulang na si Ruel, mabilis na kumagat sa matamis na offer, lalo na't swak na swak daw ito sa kanyang ginakanap. Paano nyo po nakilala itong nagpapakilalang may-ari daw ng property? Nung time na nag-post po ako sa Facebook, naghahanap po ako ng sanglatira, meron pong nag-chat sa akin isang ahente ni Alejandro Verano. Nakipag-meet up siya sa akin that time na nag-post din ako. Agad nilang pinuntakan ng unit. Humarap sa kanyang nagpakilalang may-ari ng property na si Alejandro Verona. Pagdanan po ito para saan? Taas. Ay, may taas siya. Nagkaroon kami ng deal na magbigayan kagad ng pera ng kinabukasan ng 100,000 doon sa attorney na pinakilala niya sa akin. Paano ho kayo nakumbinsi ng taong ito na magbayad ng 100,000 piso? Nakumbinsi niya ako nung pinakitaan niya ako ng mga papeles like deed of sale. Nagpakilalang may-ari ng paupahan sa Caloocan City na si Alejandro Verona, mabilis na napa-oo ang kanyang latest victim na si Ruel Diaz sa kalagang 100,000 pesos. Kanya na raw ang isang unit sa loob ng 2 taon at money back guarantee daw ito pagtapos ng kontrata. Kayo ho ay nagbayad ng 100,000 piso. Pero ano ho nangyari pagkatapos? Medyo nakahalata po ako kasi ang pagkakaalam ko po kasi sa sanglatira, kapag kaabot ko po ng pera, pwede na ako lumipat anytime soon. Pero si Alejandro may special request daw kay Ruel. Lilipat na ako kinabukasan, kaya lang bigla siyang nagsabi sa akin or nag-request siya sa akin ng 1 linggong palugit. Then after that, nag-request siya sa akin ng another 50,000 para makalipat agad-agad. Pagdanan po ito para saan? Taas. Ay, may taas siya, may mezzanine. Dahil sa nonsyaming pag-move-in ni Ruel, nagsimula na siyang magduda kay Alejandro. Pag-search ko ng buong pangalan niya, isang angat ko lang, isang scroll ko lang, nakita ko kagad lahat ng babala, beware of scammer, at nakapost lahat ng mukha niya. Disappointment, kasi hindi po sa akin pera yun sa tatay ko po. So, yung 100,000 po na yun is galing sa ransom ng SSS ng tatay ko. So, yun lang po yung pinaka nakuha niya sa SS niya sa tagal ng trabaho niyang ginugol para sa amin. Tapos mababaliwala lang po. Yan yung mga naka-front na buong pinopost nila sa social media. Nakilala rin ni Ruel ang iba pang mga nabiktima umano ni Alejandro. Nung nalaman ko pong di po ako nag-iisa, nung nakita ko pong maraming nagpo-post sa kanya, then ginawa ko po, kinontak ko po isa-isa. Nakipag-ugnayan po ako sa kanila. Sa isang video na ito mula sa isa pang biktima, makikitang nagbibilang ng perang ibinayad kay Alejandro. Kasama ang iba pang mga nabiktima ni Alejandro, pinuntahan ng resibo ang sinasabing property na pinarerentahan ng suspect. Ngayon yung second floor na yan ang inaano niya sa amin na ano. May nakatira po, may nakatira. Tsaka sila pa rin po. Nang bisitahin ng resibo ang barangay na sumasakop sa paupahan, dito na namin napag-alaman na patong-patong na pala ang mga reklamo laban kay Alejandro. Since 2021 po, may mga nagpapail na po ng reklamo against po kay Sir Alejandro Verona tungkol po sa sanlang tira, sanlang upa. Dahil sa mga natuklasan, lumapit na si Ruel sa Criminal Investigation and Detection Group para humingi ng tulong at nang tignan ng mga otoridad ang pangalan ni Alejandro. Itong suspect pala natin is arrested na on the same offense. Swindling estafa under Article 315 of the Revised Penal Code. Maybe 2021 or 2020, yung bahay na yan ay sinasanla niya na sa napakarami ng biktima. Until 2025. So, 4 years niya nang ginagawa yan. Magkakaroon tayo ng go signal, natanggap na yung pera. Kaya naman, March 18, agad nang nagkasa ng entrapment operation ng mga operatiba ng CIDG Kamanava. Paano po bibigyan ng signal?
Kahit na miss call lang, okay na yun. Kung bibigay ito, hanggang hindi ko na gawin ang policy. Para madakip ang suspect, makikipag-meet up si Ruel kay Alejandro sa loob ng isang law office para ibigay ang inihingi nitong karagdagang bayad na 50,000 pesos. Pagpasok sa opisina, agad nabubungad si Alejandro at mukhang excited na sa bayaran. Maya-maya pa, iniabot na ni Ruel ang pera. Ito na ang naging hudyat ng mga operatiba para arestuhin si Alejandro. Ayan na. Baba. Inaambi o inaagrabyado, may kakita o ibibisto, idulog na, tumindig ka.